Good morning mga kadiskarte, may booking tayo 110 pesos 1 kilometer pickup. Let's go! First booking natin, papunta tayo ng SM Fairview. May booking tayo mga kadiskarte habang naghihintay tayo dito sa may SM Fairview. 110 pesos. Punta ito ng Trees Residences. Dito na tayo sa Trees Residences, Tower 21. Nandito tayo ngayon sa may Teleperformance at meron tayong another booking after nating ma-drop ang ating passenger. Additional 150 pesos. Dito lang yan sa may Malipaka Drive. Time check tayo mga kadiskarte. It's 8:46 in the morning. Puntahan na natin ang ating third booking. Ang pagbibuild po ng rapport mga kadiskarte ay hindi po pinipilit. Hindi natin ipinipilit ang conversation sa ating mga pasahero. Irerespeto po natin kung ano po yung gusto nilang ride. Kasi may makikita po kayo sa every booking kung ang passenger ay nakalagay ay quiet. Ibig sabihin po nun ay ayaw niya ng any conversation at gusto niya lang natahimik yung biyahe. Irespeto po natin yon. At minsan dun pa sa mga ganong klase ng biyahe na nire-respeto natin ang privacy ng ating mga pasahero, doon pa tayo nagkakaroon ng tip unexpectedly. So, minsan nakala mo yung ang ganda ng conversation ninyo, ang ayos ng usapan, tapos parang ang saya nyo, nagtatawanan pa kayo sa loob ng sasakyan. At the end, nag-expect ka ng, bibigyan ka ng tip. So, wag po tayong umasa na hindi ibig sabihin na ang pasahero ay masayang kausap or mabait siya nung time na kayo ay nasa biyahe at ang gusto mong mangyari ay magbigay siya ng tip. Wag po ganon. So hindi po natin pinipilit ang mga pasahero na magbigay sa atin ng tip. Just be friendly, polite, professional at gawin mo lang yung trabaho mo. Yun ang pinaka the best thing. Dito na tayo ngayon sa Malipaka Drive. Hintayin na lang natin ang ating pasahero. 194 ang total niya dito siya sa may simbahan. Binigyan tayo ng 240. So meron tayong tip na 46 pesos. Yan, confirm payment na natin. Ayun, ang pasahero ko kanina ay isang retired police. At gusto niya ng conversation, so binigyan ko siya ng magandang kwentuhan. So yan ang sinasabi ko, kapag meron kang pasahero na gusto makapagkwentuhan at gusto niya naman yung palitan ng conversation, bigay mo yung ano niya, bigay mo yung gusto niya. Meron ulit tayong pasahero, 423 pesos. Ang pick up niya ay actually medyo malayo-layo lang yung pick up, 3.7 kilometers, pero okay kasi yung ano pwede na to, 423. So puntahan na natin. At again, respect privacy, respect kung gusto niya ng silence, respect kung ano yung gusto niyang mangyari during the biyahe. At iwasan po natin yung conversation with the passenger na oversharing. Wag po tayong ganun. Wag po natin i-share masyado yung personal natin na buhay, ganyan. Kung ano lang yung mga libangan, okay lang yan, yung mga general information. Pero in terms of sharing your personal personal information sa mga sa mga pasahero at yung masyado ka nang nagiging emotional doon sa pagkikipagkwentuhan, meron ding limitation. In my experience, ang pinakamaraming rate ng possible na may magbigay ng tip ay kapag cash ang payment. Okay, kaya kapag cash ang payment, find an opportunity na magkaroon kayo ng magandang conversation. But again, yung sinasabi ko na limit ay kailangan sundin mo. Sundin mo din yung privacy at yung silence na gusto ng passenger kapag ayaw niya ng conversation. And again, don't expect something in return. Huwag mong ina-expect na palagi kang bibigyan ng tip. At huwag ka madi-disappoint kapag hindi ka binigyan ng tip. Nakadaan ka na ba dito mga kadiskarte?
yung General Lewis na to, palagi talaga tong traffic eh. Parang kahit anong parang kahit anong season, kahit na holiday, kahit na may pasok o wala, palagi ditong sobrang traffic. Kapag binibigyan tayo ng tip mga kadiskarte, always be grateful kung magkano man yung ibinigay sa atin, kahit piso or kung magkano man, barya-barya. Always be thankful kasi yung mga pera nila na ibinibigay sa atin, we don't know kung gaano nila pinaghirapan yung pera na yon para lang ibigay sa'yo. Kasi kung ikaw ay ilalagay mo rin yung sarili mo doon as a passenger, ba't ka magbibigay ng extra na pera doon sa ibang tao na ikaw pinaghirapan mo yung pera na yon? So ang pagbibigay ng tip ay ibig sabihin natuwa talaga sa'yo. Sa mga kadiskarte natin dyan na nag-grab din, ano yung experience ninyo sa passenger na binigyan kayo ng tip, malaking tip, at ano yung possible reason bakit kayo binigyan ng ganun kalaking tip? I-share nyo naman sa akin dito sa comment section para alam din ng ating ibang kadiskarte kung paano makipag-usap sa ating mga pasahero. Always good vibes tayo mga kadiskarte, bawat biyahe natin, bawat pasahero na naisasakay natin. Kasi minsan, alam nyo po, nararamdaman ng pasahero yan kung good vibes ka eh. Tapos dun pa lang sa pag-greet mo ng good morning, good afternoon, good evening, dun pa lang sa pag-greet mo, mararamdaman na yung energy ng energy mo eh, na kampante yung pasahero sa'yo. At minsan pa lang doon sa feeling na ang pasahero ay kampante na ikaw yung driver, minsan hindi kailangan ng conversation eh. Doon pa lang nagkakaroon na kayo ng connection between you and your passenger. So sa biyahe ko pa lang na to, nakakadalawang passenger na ako na cash payment na meron automatic na may tip. 524 lang yung total gross niya, pero binigyan tayo ng 800. Grabe, okay yung tip natin. So magkano yun? 800 minus 524, right? Grabe. 276. Aba, napakagaling. So yun ang yung sinasabi ko, okay, may i-share ako sa inyo. Tahimik lang yung tahimik lang yung buong biyahe namin. Walang rapport, walang kahit ano. Pero ito kasi yan, may mga time kasi na ayaw ng pasahero talaga ng nagsasalita ka. Gusto lang nila magpahinga or gusto lang nilang bumiyahe. Pero feeling ko ang reason kung bakit sila nag-tip ng ganon is because of my music and swabe lang yung biyahe natin. Ang music nga pala natin na piniplay, ito share ko lang sa inyo. Minsan kasi may mga driver, 'di ba, na hindi rin masyadong masalita or hindi rin nahihiya na makipag conversation or makipag-usap sa mga pasahero. Ang pinaka-tip ko na lang is kung hindi nyo kayang makipag-build ng rapport, madadala yan sa good music. So, yun ang masasabi ko. Kapag maganda yung music, minsan kahit ako, kapag bumabiyahe ako ng Grab, minsan ayoko na makapag-usap sa driver kasi nga pagod ako. Ang gusto ko na lang ay magandang biyahe, dire-diretso, tuloy-tuloy, at minsan with a good music, minsan nakakapagpa-relax at maganda yung biyahe. Ito, i-share ko sa inyo. Ito ang aking para pare-pareho tayo ng playlist. Depende sa inyo Ito yung playlist ko kasi, OPM Acoustic 2026. I don't know, 11 hours na na tuloy-tuloy na music yan. At tansyahin nyo, sa akin kasi pag pumasok yung pasahero sa akin ay may music na agad ako. Pero ang volume ko kailangan makadiskarte, hindi rin yung sobrang lakas or sobrang hina. Tama lang na naririnig. At dahil nga sa music, minsan yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ang pasahero ay nagbibigay ng magandang tip. Sa mga kadiskarte rin natin dyan na mahilig mag-play ng music,
I-share nyo naman dito sa atin sa comment section kung ano ang playlist ninyo. At nga pala mga kadiskarte, no, kapag nagpe-play ka din ng music, like I said, yung volume ay kailangan kontrolado mo siya, depende doon sa gusto ng pasahero mo. At in terms of volume, minsan kasi may mga abrupt na biglang may kausap yung pasahero mo, or silang nasa likuran, halimbawa 3 or total 4 na pasahero ang nasa loob ng sasakyan mo. Tansyahin mo din yung music, ano, kasi baka maganda yung conversation nila, huwag ka naman mag-interrupt. Ngayon, kung 4 sila or marami sila sa loob ng sasakyan mo at maganda yung kwentuhan nila, hayaan mo sila na magkwentuhan. Tapos kung may music ka, make sure na very very subtle lang yung music mo, kasi baka naman nakaka-distract na masyado yung volume ng music mo doon sa conversation nila. Time check nga pala, it is already 10:41 in the morning. At currently tayo ay nakaka 4 bookings. At maghintay lang tayo dito sa may nasa may bandang Montalban tayo. Nandito tayo sa may McDonald's. Hintay lang tayo ng another booking. Isa pa sa factor kung bakit nagbibigay ng tip ang ating mga pasahero, mga kadiskarte, kapag ang sasakyan natin ay mabango, malinis, at the same time parang napaka-refreshing sa loob ng sasakyan mo, ayun, isa yon sa mga kino-consider in my personally, kung ako ay sasakay sa ganong sasakyan na refreshing at maganda, malinis ang sasakyan, isa yan sa mga factor kung bakit nagbibigay ng tip ang ating mga pasahero. May comment nga ako dyan doon sa mga Grab drivers na ang sasakyan ay may amoy, like may amoy sigarilyo. Ayan, medyo iwasan po natin na kung sa mga hindi naman sa against ako doon sa mga naninigarilyo, pero siguro i-minimize natin na kung kayo po ay naninigarilyo, siguro sa labas na ng sasakyan tayo manigarilyo para hindi pumapasok yung amoy doon sa loob ng sasakyan. While waiting, ayan, pinasukan tayo ng booking. Kadiskarte, it's 295 pesos. Okay, puntahan natin. 720 meters ang pick up nito. At ang punta naman ito ay papunta naman ito ng San Mateo Pure Gold. Okay, puntahan natin. Dito na tayo sa pick up location. Hintayin na lang natin ang ating pasahero. 1K premium. Okay. May app ako. May app. Meron. 1K po. 1K. Kasi ma'am, binigyan tayo ng 390 pesos. Pero ang niya lang ay 379. Ma'am, salamat sa tip, ma'am. Ito po. Nagpagas tayo ng 1K dito mga kadiskarte sa Clean Fuel. Sa apps na lang po. So huwag niyong kakalimutan mga kadiskarte na mag-pascan ng app kasi sayang yung points. Yan, so tulad niyan, meron akong 2,209 points. So meron kang makakuha dyan na merchandise. Na-drop na natin dito sa may Pure Gold sa may San Mateo ang ating passenger. At may additional tip tayo. Another booking tayo mga kadiskarte. At meron tayong dito sa Pure Gold Batasan to Adani Store. 3.9 kilometers ang layo niya. Pero syempre yung pickup is 1.5 kilometers lang. So puntahan na natin to. Ang booking na to ay 186 pesos. Time check tayo mga kadiskarte. It's 11:33 in the morning. Dito tayo ngayon sa may San Mateo. Ito,
Jollibee San Mateo. Pakaliwa dito sa may Pabatasan. Yun dun yung pick up natin. This is our 6th booking. Mga kadiskarte, pagdating sa tip, wag tayong assuming na, say for example, ang pamasahe ay 186 and then binigyan ka ng 200. Doesn't mean na hindi nyo na ibibigay ang sukli, ha. Always nating ibibigay ang ating sukli sa ating mga passenger. Do not assume na yung sukli ay tip na yon. Okay, kahit gaano pa kaganda ang conversation ninyo or kahit pa gaano kabait ang passenger sa inyo, make sure na wag natin kakalimutan na ibigay ang sukli. Kahit piso na lang yung sukli, ibibigay po natin yan. Drop natin ang passenger dito sa may somewhere in Payatas. Okay, confirm payment. Currently, meron din tayong bonus sa ating turbo, 72 pesos. And dagdag din yan. So yun kasi yung 8% na dagdag doon sa ating mga booking. So kapag naka-online ka all throughout, meron kang additional na 8%. Pero before mo siyang makuha, kailangan naka-online ka muna ng 30 minutes, then mag-a-activate yung turbo, and then all bookings after that ay pasok na doon sa 8% additional ng turbo. Pero kapag nag-offline ka ulit, marireset siya. So magti 30 minutes ka muna na naka-online before ulit mag-activate yung 8% na turbo. Time check tayo mga kadiskarte. 12:09 in the afternoon already. So waiting lang tayo ng another booking. So probably after that booking, maghahanap ako ng makakainan. So para makapag-lunch tayo. And kasi dito walang mahanapan na kainan. So makalabas lang tayo and then hanap ng makakainan. May booking tayo mga kadiskarte. 300 pesos cash. 2.3 meters. 2.3 kilometers ang pickup. Drop natin yung ating passenger dito sa may Bicol Isarog, sa may EDSA. So ang binigay niya sa atin ay 400 sa GCash, pero ang fare niya lang ay 389. So meron tayong 11 pesos na tip sa GCash. Magkano po itong isda? 70. Magkano rice? Sige nga, bigyan mo nga ako na ito sa akin na ay sorry. Padagdagan ako ng gusto ko yan. Sige. Tapos ilang rice po? Bigyan mo nga ako ng 2 rice. Yan. Ito po. Saan po? Dito pa. Bakit mo? Yan mga kadiskarte. 2 rice, isang fish. So nag-lunch tayo for 100 pesos. Dito tayo mga kadiskarte sa TIP. Naka-online na tayo mga kadiskarte. Wait na lang tayo ng booking. So time check 2:04 in the afternoon. May booking tayo mga kadiskarte, 120 pesos Grab Pay. Puntahan na natin to. 1.2 kilometers ang pickup. Alright, na-drop natin mga kadiskarte dito sa may Alimol ang ating passenger. And meron agad tayong another booking. 0.35 kilometers lang ang pickup at 191 pesos. Let's go, puntahan na natin to. So yun mga kadiskarte, biglang buhos yung ulan. At kanina dun sa may area na yun, dun ako sa pinanggalingan ko, medyo delikado kasi mabilis pumuno yung tubig dito sa may bandang Tandansora. Kanina halos half knee yung level ng ng tubig.
Kaya medyo kinabahan ako kasi pag lumampas pa ng konti, mga umabot ng 12 inches to 15 inches yung lalim, aabutin yung exhaust pipe natin, baka delikadong ituloy. Pero nandito pa rin ako sa loob ng subdivision na napas ko. Ang problema, baka pagbalik ko mas mataas na yung level kasi hindi tumitigil yung ulan. Kaya medyo tambay muna tayo dito ng konti. Medyo mahina na ang ulan mga kadiskarte, kaya nag-on na ulit tayo ng app. Meron tayong booking, 183 pesos. 2.1 kilometers yung pickup. Puntahan na natin to. Grabe yung buhos bigla ng ulan kasi kanina sobrang tirik ng araw tapos biglang buhos. Ngayon naman umaaraw at umuulan. Dito tayo ngayon sa may Don Antonio, kada-drop lang ng ating passenger at naka-online pa rin tayo. So wait lang tayo ng panibagong booking. Yun, umaraw na ulit. Parang sobrang sandali lang ng ulan pero sobrang lakas naman. Yan, nawala na siya at maaraw na ulit. Time check pala tayo mga kadiskarte. It's 3:40 in the afternoon. Meron tayong booking mga kadiskarte. It is 181 pesos sa GrabPay. At ang pickup niya ay 1.7 kilometers. Okay. So papunta naman ito ng St. Peter. Yan, St. Peter Church. Let's go. Alright, dito na tayo sa pickup location. Wait na lang natin si passenger. Alright, na-drop natin ang passenger dito sa may St. Peter Parish. At another booking tayo, 1.1 kilometers, 110 pesos. Puntahan natin. Binigyan tayo ng 150. Ang pamasahe niya lang ay 128. So meron tayong 22 pesos na tip. And then another booking tayo, 121 pesos. Dito lang sa may Pure Gold Commonwealth. Let's go. Thank you po. And nagbayad si ma'am ng naka-QR. So sakto lang. Sakto ang payment. So balik tayo. Okay, na-drop na natin yung ating passenger dito. At-tayin another booking. Alright, may booking tayo mga kadiskarte. Pakita ko lang sa inyo yung sample ng may quiet ride. So makikita nyo dito sa pakita ko lang. Yan, may ganyang logo. So quiet ride yan mga kadiskarte. Ibig sabihin ayaw niya nang may kausap at gusto niya lang magpahinga sa likuran at makauwi. Alright? So at the same time, pwede nating tanungin yung passenger kung gusto niya ng may music. Okay, kung ayaw niya, edi walang music. Alright, so puntahan natin to 110 pesos. So na-drop natin yung passenger dito. Meron tayong panibagong booking mga kadiskarte, 356 pesos. Alright, so pick up nito ay 330 meters. Papunta naman ito ng Finney Homes Condominium. This time naman papunta tayo ng Valenzuela. Mga kadiskarte, meron tayong booking. It's 218 pesos. Dito lang din kung saan tayo nag-drop ng ating mga passenger. Alright, let's go mga kadiskarte. Alright, may booking tayo mga kadiskarte after natin ma-drop off ang passenger dito sa may MRT ng North Avenue. Ang booking natin ay 162 pesos GrabPay. Alright, puntahan na natin. I have a booking 182 pesos. And so time check 6:58 in the evening. Na-drop na natin ang passengers dito sa may Kai Garden Residences. Time check tayo mga kadiskarte at 7:20 in the evening. Time check mga kadiskarte at 7:44 in the evening. So inabot tayo ng dinner time. Medyo extend tayo ng konti Mag almost 12 hours na tayo. So umorder na ako dito sa Jollibee. Meron tayong order na, yan, andito yung order ko Meron tayong order na 165 pesos
Yan ang aking order. Yun yung Jollibee Chicken Joy na may soup. Ayan ako. Order 1046. 1046. Mga kadiskarte, kain tayo ng dinner. Jollibee tayo for the dinner. Online na ulit tayo mga kadiskarte. May booking tayo. 0.84 kilometers. Ang pickup 168 pesos. Grab pay. So puntahan natin to. May booking tayo mga kadiskarte dito lang sa may SM Mega Mall Building A. 276 ang ating fare. After natin ma-drop off ang ating passenger, pinasukan tayo ng another booking. It's 240 pesos Grab pay. Alright, so hindi ko napansin actually. 3.3 kilometers ang pickup. Medyo malayo-layo. Pero sige, pwede na to. Time check mga kadiskarte. It's 10:11 at magdadagdag tayo ng another 1k na gas. Dito ulit tayo sa may Clean Fuel, pero dito tayo sa may Pasig. Time check mga kadiskarte. It's 10:19. May booking tayo. 210 pesos cash. Puntahan na natin. Pickup nito is 402 meters lang. So let's go. Ako ng tip. Kaya binigyan ako ng tip nila ma'am. Maraming salamat po. Yan, 272 lang siya. Tapos bigyan tayo ng 300 pesos. So may tip tayo na 28 pesos. Another booking mga kadiskarte. Time check muna tayo. 10:55 na. May booking tayo na 346 pesos. At andito lang yung pickup niya. 30 meters lang. So pick-upin na natin to. Waiting na lang tayo sa ating passenger. At nag-chat na rin naman siya. Sabi niya palabas na. Pick up sir. Okay. So siguro dito manggagaling. Ang destination nga pala nito ay papunta ng Cubao. So Cubao Barangay Hall sa may Martin de Porres. Okay, i-drop natin dito yung ating passenger. Meron tayong 15 pesos na na additional na tip. Ang total cash to be collected is 185. Binigyan tayo ng 200. So merong 15 pesos na tip. And then additional booking ulit 195 pesos cash ulit. 1.7 kilometers pick up. Time check tayo mga kadiskarte. It's 11:43 in the evening. Papunta pa rin tayo dun sa ating pick up for this booking. May booking tayo mga kadiskarte, 1.6 kilometers at ang kanyang rate ay 389 pesos. Alright, time check tayo, 12:04 in the morning. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kadiskarte. It's actually morning already, so 12:06. Alright, we're on a stoplight, 4 minutes away doon sa ating next na booking. Tuloy-tuloy tayong ababiyahe hanggat hindi pa ako napapagod. So medyo ganado ako ngayon mga kadiskarte, kaya tuloy-tuloy lang muna ang biyahe ko. So mga kadiskarte, 505 yung gross na cash na payment niya. Medyo pag ganitong oras talaga, alas 12 yan. Yan medyo maoy kanina yung magkasama na yan. Lasingan yan, yung dalawang pasahero ko kanina. So nag-aaway sila dito sa sasakyan. Hindi ko na lang pinansin. Actually sumuka yung isang lalaki, pero pinalabas ko ng sasakyan kasi kung sumuka siya dito, nako, malaking problema. So ang ginawa ko kanina along the way, siguro mga 20 minutes before kami makarating dito, pinababa ko muna siya at pinasuka ko siya kasi mahirap na dito siya sumuka sa loob ng sasakyan. Another booking mga kadiskarte, 281 pesos
800 meters pick up, papunta ito ng NAIA Terminal. Let's go. Right, nasa NAIA Terminal 2 na tayo. At 364 yung kanyang total na na fare, na gross, at nagbigay sa atin ng 400. So meron tayo 36 na tip. Ayun, kararating lang natin ng NAIA, pero meron na tayong additional booking na 509 pesos. Okay, punta tayo sa NAIA Terminal 2 pick up arrival, A16. Punta natin. Dito na tayo sa may arrivals. Hanapin lang natin yung Bay A16. Ito yung mga numbers. So A10, A11, sa unahan lang. There we go, nandito na tayo ngayon sa may Ortigas, dito sa may Pearl Place. Time check tayo mga kadiskarte. It is already 1:53 in the morning. Grabe, buhay na buhay pa tayo. So yun mga kadiskarte, G tayong bumiyahe ngayon. So hindi ko rin in-expect na na babiyahe ako ng ganito katagal. Actually, napasarap lang yung biyahe ko talaga. Parang every other booking, parang tuloy-tuloy kasi siya So actually ang ganda ng booking ng ng gabi mula alas 10 hanggang gantong oras, hanggang madaling araw. So medyo ngayon lang nag-stop yung booking ko. So tuloy-tuloy kanina. So yan, mag-aalas 2 na ng madaling araw. Uy, may booking tayo mga kadiskarte. At 121 pesos na cash. Time check 1:57. Puntahan na natin tong pickup na to at 380 meters lang. Alright, drop natin ng passenger 144. Sakto lang din, sakto ang payment niya. Alright, so cash collected. Oh, grabe. Napasarap yung biyahe natin mga kadiskarte. It's already 2:14 in the morning. So ang gagawin ko ay magsiset destination na tayo. Okay, so finally yeah, medyo naramdaman ko na yung pagod. So magset destination na ako, pauwi. And sana bigyan pa tayo ng booking. Malay mo naman. Kaya hindi ko sure kung bibigyan pa tayo ng pauwi. Medyo malayo-layo pa to, mga ilang kilometers pa. So ang layo ko sa bahay, actually malayo-layo pa, 28 kilometers. Sana bigyan ako ng dalawa pang magkasunod na booking. Okay, may booking tayo mga kadiskarte habang pauwi. Ayan, pinasukan tayo. It's 182 pesos, 2.2 kilometers ang pick up niya. So ito, papunta na ito ng SunTrust Shanata Clubhouse. Alright, 221 yung kanyang gross at nagbigay sa atin ng 250. At yung sukli daw ay sa atin na. So meron tayong tip na 29 pesos. Alright, may booking na naman tayo mga kadiskarte. At finally, ito pang last na natin sa ating sa destination. Meron tayong 166 pesos na cash ulit. And ang pick up nito ay 1.3. Yan, 1.3 kilometers. Time check natin mga kadiskarte is 3:20 in the morning. Puntahan na natin itong last booking. Nandito na tayo sa may pick up location mga kadiskarte. At waiting na lang tayo sa ating passenger. Alright mga kadiskarte, swerte talaga natin dahil meron siyang additional na tip na 68 pesos sa atin. Ito nga pala ang ating total computation. Dito sa ating screen makikita nyo sa baba ang ating total earnings. Dahil napasarap ang booking natin at umabot tayo ng madaling araw, actually napakaganda ng ating biyahe. At ngayon naman mga kadiskarte, tayo ay magko-compute ng ating total earnings. Ngayon ibawas na natin lahat ng ating mga ginastos. So first, ibawas natin ang gas na 2,000 pesos. Ibawas din natin kanina yung ating pagkain. Yung food natin ay umabot lang ng 260 pesos kasi
100 sa lunch ko at saka 160 doon sa Jollibee na kinain ko kanina. Ibawas din natin ng 500 for maintenance. At ito na ang ating total na take home na pinaghirapan natin ng buong magdamag. Grabe. At kung nakaabot ka sa part ng video na ito, maraming salamat po, Kadiskarte. Maraming salamat sa panonood ng ating video. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. See you next time and God bless you.